Ang Malaking Tunggalian, Kabanata 39, ang paghihirap ng lupa. Pagka binawi na ng tinig ng Diyos ang pagkabihag ng kanyang bayan, ay magkakaroon ng kakilakilabot na pagkagising ang mga nawala ng lahat ng bagay sa malaking pakikipaglaban sa kabuhayan. Noong may panahon pang sila ay makapagsisi, ay binulag sila ng mga daya ni Satanas at inari nilang matuwid ang ginagawa nilang pagkakasala. Ipinagmalaki ng mayayaman ang kanilang kataasan sa mga lalong kulang palad. Ngunit tinamo nila ang mga kayamanan sa pamamagitan ng paglabag nila sa kautusan ng Diyos. Hindi nila pinakain ang nangagugutom at hindi pinaramtan ang mga walang damit. Hindi rin sila nakitungong matuwid at umibig sa kahabagan. Sinikap nilang itampok ang kanilang sarili at kunin ang paggalang ng kanilang mga kapwa. Ngayon hinubad sa kanila ang lahat ng sa kanila ay nagpadakila at iniwan silang salat at walang sanggalang. Tiningnan nilang may malaking takot ang pagkasira ng mga Diyos-Diyos ang minahal nila ng higit kaysa lumalang sa kanila. Ipinagbili nila ang kanilang mga kaluluwa sa mga kayamanan at katuwaan sa lupa at hindi nila hinanap ang maging mayaman sa Diyos. Ang naging bungay ang pagkabigo ng kanilang mga kabuhayan, ang kanilang kaligayahan ay pumait at ang kanilang mga kayamanan ay nangasira. Ang naimpok nila sa buong panahon ng kanilang buhay ay nangaparam sa isang sandali. Tinangisan ng mayayaman ang pagkasira ng kanilang malalaking bahay at ang pananambulat ng kanilang ginto at pilak. Datapwat ang kanilang pananaghoy ay pinatahimik ng pangamba na pati sila ay mamamatay na kasama ng kanilang mga diniyos. Sinisisi ng mga masasama ang kanilang sarili, hindi sapagkat kinaligtaan nila ang Diyos at ang kanilang kapwa, kundi sapagkat ang Diyos ang nagtagumpay. Napipighati sila dahil sa naging bunga, ngunit hindi nila pinagsisisihan ang kanilang kasamaan. Kung magagawa lamang nila ay susubukin nilang gawin ang lahat ng bagay upang sila ang makapanagumpay. Makikita ng sanlibutan ang mga taong kanilang kinutya at inuyam na di sinasagid ng salot, bagyo at lindol at nais sana nilang lipulin. Siya na pumupugnaw na apoy sa mga mananalansang ng kanyang kautusan ay isang mapanatag na kulandong sa kanyang bayan. Nababatid ngayon ng ministrong tumanggi sa katotohanan sa pagnanasang magkamit ng papuri ng mga tao, ang likas at impluensya ng kanyang mga aral. Maliwanag na ang mga mata noong marunong sa lahat ay sumusunod sa kanya sa pagtayo niya sa pulpito, sa paglakad niya sa mga lansangan at sa pakikisalamuha niya sa mga tao sa iba't ibang anyo ng buhay. Ang bawat damdamin ng kaluluwa, ang bawat hanay na nasulat, ang bawat pangungusap na binigkas, ang bawat kilos na nakaakay sa mga tao na magtiwala sa isang kublihang kasinungalingan ay nakapaghasik ng binhi at ngayon sa abat waglit na mga kaluluwang nanga sa palibot, siya ay nakikita niya ang aanihin ang wika ng Panginoon. Kanilang pinagaling ang ng kaunti ang sugat ng anak ng babae ng aking bayan na sinasabi, kapayapaan, kapayapaan, gayon may walang kapayapaan. Sa pamamagitan ng kasinungalingan ay inyong pinighati ang puso ng matuwid na hindi ko pinalungkot at inyong pinalakas ang kamay ng masama upang huwag humiwalay sa kanyang masamang lakad at maligtas na buhay. Sa aba ng mga pastor na nangagpapahamak at nangagpapangalat sa mga tupa sa aking pastulan, narito dadalawin ko sa inyo ang kasamaan ng inyong mga gawain. Kayo'y magsiangal, kayong mga pastor, at kayo'y magsihiyaw, at kayo'y magsigumon sa abo. Kayong pinakamainam sa kawan sapagkat ang mga kaarawan ng pagpatay at ang pangangalat sa inyo ay lubos na dumating, at ang mga pastor ay walang daang tatakasan o tatananan man ang pinakamainam sa kawan. Makikita ng mga ministro at ng mga tao na hindi matuwid ang kanilang pakikiugnay sa Diyos. Makikita nila na nangaghimagsik sila sa may gawa ng lahat ng matuwid at banal na kautusan. Ang pagtatabi nila sa mga banal na utos ay nagbango ng libu-libong supling na kasamaan, pangkakasalungatan, puot, katampalasanan, hanggang sa ang lupa ay maging isang malaking larangan ng labanan at isang lupang tigmak ng kasamaan. Ito ang tanawing nahahayag ngayon sa mga nagsitanggi sa katotohanan at pinili pang mahalin ang kamalian.
Walang pangungusap ang makapaglalarawan ng pananabik na dinaramdam ng mga masuwayin at di tapat na sa iniwala nilang pagkamakailanman, ang buhay na walang hanggan. Nakikita ng mga taong sinamba ng sanlibutan dahil sa kanilang mga talento at mabuting pananalita ang mga bagay na ito sa kanilang tunay na kalagayan. Nababatid nila ang kanilang iniwala dahil sa pagsuway at nangalugmok sila sa paanan nila na ang pagtatapat ay kanilang hinamak at inuyam at kanilang inamin na ang mga tapat na ito'y iniibig ng Diyos. Ang ingay ay darating hanggang sa wakas ng lupa sapagkat ang Panginoon ay may pakikipagpunyagi sa mga bansa. Siya ay papasok sa paghatol sa lahat ng tao tungkol sa masasama ay kanyang ibibigay sila sa tabak. 6,000 taon nang nagpapatuloy ang tunggalian. Ang anak ng Diyos at ang kanyang mga sugong tagalangit ay nakikipaglaban sa Diablo upang babalaan, liwanagan at iligtas ang anak ng mga tao. Ngayon nakapagpasya na ang lahat. Ang masasama ay lubos na nakipanig kay Satanas sa kanyang pagbaka sa Diyos. Dumating na ang panahon upang ibunyi ng Diyos ang kapangyarihan ng kanyang kautusan na niyurakan ng mga tao. Ngayon, ang pakikipaglaban ay hindi kay Satanas lamang, kundi pati sa mga tao. Ang Panginoon ay may pakikipagpunyagi sa mga bansa. Tungkol sa masasama ay kanyang ibibigay sila sa tabak. Ang tanda ng pagkaligtas ay mababakas doon sa mga tumatangis at sumisigaw dahil sa lahat ng mga karumaldumal na ginagawa sa lupain. Lalabas ngayon ang anghel ng kamatayan na sa pangitain ni Ezekiel ay kinakatawanan ng mga lalaking may dalang sandatang pamatay na pinagsabihang, "Lipulin ninyong lubos ang matanda, ang binata at ang dalaga at ang mga bata at ang mga babae, ngunit huwag lumapit sa sino mang lalaki na tinandaan at iyong pasimulan sa aking santuaryo." Ang sabi ng propeta, kanilang pinasimulan sa mga matandang lalaki na nanga sa harap ng bahay. Ang gawang paglipol ay pasisimulan sa gitna niyaong nagpapanggap ng mga tagapagbantay ng mga tao sa mga bagay na ukol sa espiritu. Ang mga bulaang bantay ay siyang kauna-unahing ipapahamak, walang kahahabagan ni kaliligtaan man. Ang mga lalaki, babae, dalaga at maliliit na bata ay mga lilipol na magkakasama. Ang Panginoon ay lumalabas mula sa kanyang dako upang parusahan ang mga nananahan sa lupa dahil sa kanilang kasamaan. Ililitaw naman ng lupa ang kanyang dugo at hindi natatakpan ang kanyang nangapatay. At ito ang alot na ipinananalot ng Panginoon sa lahat ng bayan na nakipagdigma laban sa Jerusalem. Ang kanilang laman ay matutunaw samantalang sila ay nangakatayo ng kanilang mga paa at ang kanilang mga mata ay mga tutunaw sa kanilang ukit at ang kanilang dila ay matutunaw sa kanilang bibig. At mangyayari sa araw na iyon na magkakaroon ng isang malaking kaingay sa gitna nila na mula sa Panginoon at hahawak ang bawat isa sa kanila sa kamay ng kanyang kapwa at ang kamay niya ay mabubuhat laban sa kamay ng kanyang kapwa. Sa walang taros na paglalabanan ng kanilang sariling bagsik ng damdamin at ng kakilakilabot na pagbubuhos ng walang halong kagalitan ng Diyos ay mga titimbuang ang mga naninirahan sa lupa, ang mga saserdote, ang mga pinuno at ang mga tao, mayayaman at mga dukha, matataas at mabababa, at ang mapapatay ng Panginoon sa araw na iyo'y magiging mula sa isang dulo ng lupa hanggang sa kabilang dulo ng lupa. Sila'y hindi tataghuyan o dadamputin man o ililibing man. Sa pagparito ni Kristo ay mga lilipol ang mga makasalanan sa lahat ng buong lupa, mapupugnaw sa espiritu ng kanyang bibig at mga papahamak sa kaningningan ng kanyang kaluwalhatian. Ipagsasama ni Kristo ang kanyang bayan sa lungsod ng Diyos at ang lupa ay mawawalan ng tao. Narito pinawawalan ng laman ng Panginoon ng tao ang lupa at sinisira at binabaligtad at pinangangalat ang mga nananahan doon. Ang lupa ay lubos na mawawala ng laman at lubos na masasamsaman. Sapagkat kanilang sinalansang ang kautusan, binago ang alituntunin, sinira ang walang hanggang tipan, kaya't nilamon ng sumpa ang lupa at silang nagsisitahan doon ay nangasumpungang salarin, kaya't ang mga nananahan sa lupa ay nangasunog.
Ang buong lupa ay katulad ng isang mapanglaw na ilang. Ang kagibaan ng mga bayan at mga nayo na iginuho ng lindol, ang nangabunot na punong kahoy, ang putol na mga bato na inihagis ng dagat o nangatungkab na rin sa lupa ay nagkalat sa ibabaw nito, samantalang ang malalaking yungib ay nagpapakilala naman ng pagkatuklab ng mga bundok sa kanilang mga pinagtitibayan. Natutupad na ngayon ang pangyayaring inilarawan sa huling gawain sa kaarawan ng pagtubos. Pagka natapos na sa santuario ang pangangasiwa sa kabanal-banalang dako, ay naalis na sa santuario ang mga kasalanan ng Israel sa pamamagitan ng dugo ng handog na patungkol sa kasalanan. Kung magkagayoy dadalhing buhay sa harap ng Panginoon ang kambing na pawawalan, at sa paningin ng buong kapulungan ay ipahahayag ng punong saserdote sa ulo ni Yaon ang lahat ng mga kasamaan ng anak ni Israel at lahat ng kanilang mga pagsalansang, lahat nga ng kanilang mga kasalanan, at ilalagay niya sa ulo ng kambing. Sa gayon din namang paraan kapag natapos na sa santuario sa langit ang gawain ng pagtubos, kung magkagayon sa harapan ng Diyos at ng mga anghel sa langit at ng hukbo ng mga natubos, ay ipapatong kay Satanas ang lahat ng kasalanan ng mga tao ng Diyos. Ipahahayag na siya ang may sala ng lahat ng kasalanang ipinagkasala niya sa kanila. At kung paano na ang kambing na pinawawalan ay dinadala sa malayong lupaing hindi tinatahanan, gayon din si Satanas ay ikukulong sa mapanglaw na lupa, isang di natatahanan at malungkot na ilang. Ang pagtatapon kay Satanas at ang magulong kalagayan at kagibaang kauuwian ng lupa ay pawang ipinagpapauna ng mga tagapagpahayag, at sinabi niya na ang kalagayang ito ay mamamahagi sa loob ng 1,000 taon. Pagkatapos na maiharap ng hula ang mga panoorin ng ikalawang pagparito ng Panginoon at ang pagkapahamak ng mga makasalanan, ay nagpatuloy pa ng pagsasabi, "Nakita ko ang isang anghel na nananaog mula sa langit na may susi ng kalaliman at isang malaking tanikala sa kanyang kamay, at sinunggaban niya ang dragon, ang matandang ahas na siyang Diablo at Satanas, at ginapos sa 1,000 taon, at siya ibinulid sa kalaliman at sinarhan at tinatakan ito sa ibabaw niya upang huwag nang magdaya pa sa mga bansa hanggang sa maganap ang 1,000 taon. Pagkatapos nito ay kailangang siya pawalang kaunting panahon." Na ang pangungusap na kalaliman ay tumutukoy sa lupa sa kalagayang magulo at dumilim ay ipinaliliwanag ng mga ibang kasulatan. Hinggil sa kalagayan ng lupa sa pasimula ay sinasabi ng banal na kasulatan na ito'y walang anyo at walang laman, at ang kadiliman ay sumasa ibabaw ng kalaliman. Itinuturo ng hula na ang lupa ay mababalik bagaman marahil di lubos sa ganitong kalagayan. Sa pagtingin ni Propeta Jeremias sa dumarating na dakilang kaarawan ng Diyos, ay ganito ang ipinahayag niya, "Aking minasdan ang lupa at narito, sira at walang laman, at ang langit ay walang liwanag. Aking minasdan ang mga bundok at narito, nagsisiyanig, at ang lahat na burol ay nagsisiyandog. Ako'y nagmasid at narito walang tao, at lahat ng ibon sa himpapawid ay nangatakas. Ako'y nagmasid at narito ang mainam na parang ay ilang, at lahat ng bayan ni Yaon ay nangasira." Ito ang magiging tahanan ni Satanas na kasama ng kanyang mga anghel sa loob ng 1,000 taon, sapagkat makukulong siya sa lupa, hindi siya makaaakyat sa mga ibang sanlibutan upang tuksohin o gambalain iyong mga hindi nagkasala kailanman. Sa ganitong paraan, siya ay natatalian, wala nang natitira pa na mapanggagamitan niya ng kanyang kapangyarihan. Lubos na pinutol ang kanyang gawang pagdaraya at pagpapahamak na sa maraming kapanahunan ay siyang tangi niyang kinalulugdang gawin. Nang tunghayan ni Propeta Isaias ang panahon ng pagkabagsak ni Satanas, ay sinabi niya, "Ano't nahulog ka mula sa langit o tala sa umaga, anak ng umaga? Paanong ikaw ay lumagpak sa lupa, ikaw na siyang nagpahina sa mga bansa, at sinabi mo sa iyong sarili, ako'y sasampa sa langit, aking itataas ang aking luklukan sa itaas ng mga bituin ng Diyos. Ako'y magiging gaya ng kataas-taasan, gayon may mabababa ka sa Sheol o kamatayan, sa mga kaduluduluhang bahagi ng hukay. Silang nakakakita sa iyo ay magsisititig sa iyo.
Kanilang mamasdan ka na mga agsasabi, ito baga ang lalaki na nangapanginig ng lupa na nagpauga ng mga kaharian na ginawang gaya ng ilang ang sanlibutan at gumiba ng mga bayan nito na hindi nagpakawala ng kanyang mga bilanggo upang magsiuwi. Sa loob ng 6,000 taon ay pinapanginig ang lupa ng gawang paghihimagsik ni Satanas. Kaniyang ginawang gaya ng ilang ang sanlibutan at gumiba ng mga bayan nito at hindi niya binuksan ang bahay ng kanyang mga bilanggo. Sa loob ng 6,000 taon ay tumanggap ang kanyang bahay bilangguan ng mga tao ng Diyos at pananatilihin sana niya ang mga bihag sila magpakailanman. Datapwat nilagot ni Kristo ang kanyang mga panali at pinalaya ang kanyang mga bihag. Ang masasama rin naman ay di na maaabot ng kapangyarihan ni Satanas at nag-iisang kasama ng kanyang mga anghel ay maiiwan siya upang madama ang sumpang ibinunga ng kasalanan. Lahat ng mga hari ng mga bansa, silang lahat nangatutulog sa kalwalatian, bawat isa ay sa kanyang sariling bahay sa libingan. Ngunit ikaw ay natapon mula sa iyong libingan na gaya ng kasuklam-suklam na sanga. Ikaw ay hindi malalakip sa kanila sa libingan sapagkat iyong sinira ang iyong lupain, iyong pinatay ang iyong bayan. Sa loob ng 1,000 taon ay mga lalaglag si Satanas sa mapanglaw na lupa upang makita ang mga nagawa ng paghihimagsik niya sa kautusan ng Diyos. Sa buong panahong ito ay malaking hirap ang kanyang babathin. Sa pulnang siya ay mahulog, ang kanyang kabuhayang walang tigil sa paggawa ay di na nagkaroon pa ng pagbubulay-bulay. Datapwat siya ngayon inalisan na ng kapangyarihan at iniwan upang nilay-nilayin ang kanyang ginawa mula noong siya ay maghimagsik sa pamahalan ng langit at upang hintaying may panginginig ang kanyang kakilakilabot na hinaharap, panahon ng pagdurusa niya dahil sa lahat ng kasamaang kanyang ginawa at pagpaparusa sa kanya dahil sa mga kasalanang ipinagawa niya sa mga tao. Sa loob ng 1,000 taon sa pagitan ng una at ikalawang pagkabuhay na maguli ay gagawin ang paghuhukom sa mga makasalanan. Ang paghuhukom na ito ay itinuturo ni Apostol Pablo na isang pangyayaring sumusunod sa ikalawang pagparito ng Panginoon. Huwag muna kayong magsihatol ng anumang hanggang sa dumating ang Panginoon na siya ang maghahayag ng mga bagay na nalilihim sa kadiliman at ipahahayag naman ang mga haka ng mga puso. Sinasabi ni Daniel na nang dumating ang matanda sa mga araw, ang kahatulan ay ibinigay sa mga banal ng kataas-taasan. Sa panahong ito ay maghahari ang mga matuwid na tulad sa mga hari at mga saserdote ng Diyos. Sa Apokalipsis ay sinasabi ni Juan, nakakita ako ng mga luklukan at may mga nagsisluklok sa mga ito at sila'y pinagkalooban ng paghatol. Sila'y magiging mga saserdote ng Diyos at ni Kristo at mangaghaharing kasama niya sa loob ng 1,000 taon. Sa panahong ito, alinsunod sa ipinagpaunan ni Pablo, ang mga banal ay magsisihukom sa sanlibutan. Kasama ni Kristo ay huhukuman nila ang mga makasalanan na ipinaparis ang kanilang mga ginawa sa aklat ng kautusan ayon sa mga gawang ginawa sa katawan. Kung magkagayon ay ibibigay sa mga makasalanan ang parusang nararapat nilang kamtin ayon sa kanilang mga gawa at ito'y itatala sa tapat ng kanilang mga pangalan sa aklat ng kamatayan. Si Satanas din at ang masasama niyang mga anghel ay huhukuman ni Kristo at ng kanyang bayan. Sinabi ni Pablo, hindi baga ninyo naaalaman na ating huhukuman ang mga anghel? At ipinahahayag ni Judas na ang mga anghel na hindi nangag-ingat ng kanilang sariling pamunuan, kundi iniwan ang kanilang sariling tahanan, ay iningatan niya sa mga tanikalang walang hanggan sa paghukom sa dakilang araw. Sa katapusan ng 1,000 taon ay mangyayari ang ikalawang pagkabuhay na maguli. Saka pa lamang mabubuhay ang mga makasalanan at magsisiharap sa Diyos upang igawad sa kanila ang hatol na nasusulat. Kaya nga't pagkatapos na mailarawan ng tagapagpahayag ang pagkabuhay na maguli ng mga banal ay ganito ang sinabi, ang mga iba sa mga patay ay hindi nangabuhay hanggang sa naganap ang 1,000 taon. At hinggil sa mga masasama ay sinabi ni Isaias, sila ay mga pipisan, gaya ng mga bilanggo na mga pipisan sa hukay at masasarhan sa bilangguan at pagkaraan ng maraming araw ay dadalawin sila.